Sa isang tahimik ngunit marangyang village sa Maynila, nakatira ang pamilyang Villamor, kilala sa kanilang yaman, negosyo at impluensya. Para sa marami, sila ang uri ng pamilyang hinahangaan at kinaiinggitan. Malalaking bahay, mamahaling sasakyan at pangalan na may bigat sa lipunan. Ngunit sa likod ng kanilang perpektong imahe, may isang lihim na hindi nila inaasahang iayanig sa buong pamilya. Ang bunsong anak na babae ng pamilya, si Elena Villamor, ay may itinatagong relasyon. Hindi siya nakikipagrelasyon sa anak ng politiko. Hindi rin sa batang negosyante. At lalong hindi sa lalaking may apelyidong kilala. Kundi sa isang mahirap na lalaki. Ang pangalan niya ay Marco. Isang simpleng lalaki, walang kotse, walang mansyon, walang kilalang pamilya. Isang ordinaryong mamamayan na namumuhay sa maliit na inuupahang kwarto sa labas ng lungsod. At para sa pamilya Villamor, iyon ang pinakamalaking kasalanan niya. Ang simula ng lahat. Nagkakilala sina Elena at Marco sa isang volunteer program. Tuwing weekend, lihim na sumasali si Elena sa outreach para sa mga batang lansangan, malayo sa mata ng kanyang pamilya. Doon niya unang nakita si Marco. Hindi ito gwapo sa karaniwang pamantayan. Hindi rin mayabang o palabida. Tahimik lang siyang tumutulong, nagbubuhat ng kahon, nag-aabot ng pagkain, nakikipaglaro sa mga bata. Pero may kakaiba sa kanya. Habang ang iba ay tumutulong para sa litrato, si Marco ay nananatili kahit wala ng kamera. Habang ang iba ay uwi agad, siya ang huling umaalis. Napansin iyon ni Elena. At sa mga sumunod na linggo, nag-usap sila. Unay tungkol lang sa programa. Hanggang sa naging personal, mga pangarap, takot at sugat ng nakaraan. Doon nalaman ni Elena na si Marco ay ulilang lubos. Lumaki sa ampunan. Walang minanang kahit ano kundi determinasyon. Wala akong maipagmamalaki, minsang sabi ni Marco, pero sisiguraduhin kong hindi ko ikahihiya ang sarili ko. Hindi alam ni Elena kung bakit, pero doon siya tuluyang nahulog. Ang lihim na relasyon. Sa loob ng isang taon, itinago ni Elena ang relasyon nila. Hindi dahil nahihiya siya kay Marco, kundi dahil alam niyang hindi ito matatanggap ng kanyang pamilya. Sa bawat hapunan sa kanilang mansyon, paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang. Ang mahalaga sa lalaki ay pangalan. Hindi pwedeng basta-basta lang. Hindi pwedeng mahirap. At sa tuwing naririnig niya iyon, mas lalo niyang pinanghahawakan si Marco. Dahil sa kanya, naramdaman niyang totoo siyang mahalaga, hindi dahil sa apelyido, kundi dahil sa pagkatao niya. Ang araw ng pagpapakilala. Dumating ang araw na hindi na niya kayang magsinungaling. Isang malaking salu-salo ang inihanda ng pamilya Villamor, kaarawan ng ama niyang si Don Ricardo. Lahat ng kamag-anak, kaibigan at business partners ay naroon. At doon niya napagdesisyunan. Ipakilala si Marco. Nang sabihin niya sa pamilya ang desisyon niya, agad na nanahimik ang buong mesa. Sigurado ka ba? Tanong ng kanyang ina, malamig ang boses. Anong klaseng lalaki ba yan? Singit ng kanyang kuya. Ngunit matatag si Elena. At dadalhin ko siya rito, dagdag niya. Ang pagdating ni Marco. Dumating si Marco sa mansyon ng nakasimple lang, malinis na polo, maayos na sapatos, at tuwid na tindig. Pero bago pa man siya makapasok, ramdam na niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat. Parang hinuhusgahan. At hindi pa siya nakakaupo, narinig na niya ang unang tawa. Yan ba yung nobyo mo? Bulong ng isang tiyahin, pero sapat ang lakas para marinig niya. May isa pang pinsan ang nagtanong, kunwaring inosente. Anong trabaho mo, iho? Delivery rider po, mahinahong sagot ni Marco. Biglang nagtawanan ang ilang bisita. Ah, kaya pala, sabi ng isang tiyuhin sabay ngisi. Hindi pala businessman. Tahimik lang si Marco. Pero si Elena nanginginig sa galit. Ang hapunan ng panghihiya. Habang tumatagal ang gabi, mas lalong nagiging malinaw ang layunin ng pamilya. Hindi para kilalanin si Marco, kundi para ipahiya siya. May bahay ka na ba? Tanong ng isa. May ipon ka ba? Kaya mo bang buhayin ang anak namin? Paulit-ulit. At sa bawat tanong, simple lang ang sagot ni Marco. Wala pa po. Nagsisimula pa lang po. Pero nagsusumikap po ako. Hindi siya nagtataas ng boses. Hindi rin nagtatanggol ng mayabang.
At doon lalong tumawa ang pamilya. Para sa kanila, ang kahinhinan niya ay kahinaan. Ang desisyong hindi inaasahan. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Elena. Kung ganito niyo lang siya tratuhin, nanginginig niyang sabi, mas mabuti pang umalis na lang kami. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi sila sanay na may sumuway. Ngunit bago pa sila makapagsalita, hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena. Hindi na, bulong niya. Sanay na ako. At sa mga salitang iyon, parang may pumutok sa dibdib ni Elena. Wakas ng part 1. Habang paalis ang dalawa sa mansyon, iniisip ng pamilya Villamor na tama sila. Para sa kanila, isa lang si Marco. Isang mahirap. Isang walang-wala. Isang lalaking hindi karapat-dapat. Hindi nila alam na ang lalaking pinagtawanan nila ang siya ring magpapaiyak sa kanila. Sa sandaling malaman nila ang katotohanan. Pagkalabas ni na Elena at Marco sa mansyon ng pamilya Villamor, malamig ang hangin ng gabi. Tahimik ang paligid, ngunit mabigat ang damdamin nilang dalawa. Ang mga ilaw ng malaking bahay ay patuloy na nagniningning sa likuran nila, parang simbolo ng yaman at kapangyarihang iniwan nila sa loob. Hindi nagsalita si Marco habang naglalakad sila papunta sa gate. Mahigpit lang niyang hawak ang kamay ni Elena, parang natatakot na baka sa isang iglap ay magbago ang lahat. Si Elena naman, pilit pinipigilan ang luha. Pasensya ka na, mahina niyang sabi. Hindi ko akalaing magiging ganito sila. Ngumiti si Marco, isang ngiting puno ng pag-unawa, hindi ng sama ng loob. Okay lang, sagot niya. Matagal na akong sanay. Pero alam ni Elena, kahit hindi niya sabihin, masakit pa rin iyon. Ang paniniwala ng pamilya Villamor. Samantala, sa loob ng mansyon, nag-uumapaw pa rin ang usapan tungkol kay Marco. Hindi ko maatim, sabi ng ina ni Elena. Ganyang lalaki ang ipapakilala niya sa atin? Delivery rider, singit ng tiyahin. Parang insulto sa pangalan ng Villamor. Tama lang na umalis sila, malamig na sabi ni Don Ricardo. Kung babalik siya, siguraduhin niyong wala ng Marco na iyan. Para sa kanila, tapos na ang usapan. Si Marco ay isang pagkakamali. Isang kahihiyan. Isang sagabal sa kinabukasan ni Elena. Hindi man lang nila naisip kung sino talaga ang lalaking iyon. Ang simpleng mundo ni Marco. Kinabukasan, bumalik si Marco sa dati niyang buhay. Maagang gumising. Naghanda ng mumurahing almusal. Isinuot ang delivery bag. At lumabas para magtrabaho. Sa maliit niyang inuupahang kwarto, kasya lang ang isang kama, isang mesa, at isang electric fan, wala kang makikitang mamahaling gamit. Pero may isang bagay doon na kapansin-pansin. Isang lumang kahon sa sulok ng kwarto. Hindi ito nabubuksan ng basta-basta. Laging malinis. Laging maingat ang paghawak ni Marco rito. At sa loob ng kahon na iyon, nakatago ang katotohanan. Ngunit walang nakakaalam. Kahit si Elena. Ang paghihiwalay na pinilit. Ilang araw ang lumipas. Hindi tumigil ang pamilya ni Elena sa pangungulit. Araw-araw siyang tinatawagan. Pinapadalhan ng mensahe. Pinapatawag pa uwi. Hanggang isang gabi, kinausap siya ng kanyang ama ng seryoso. Elena, mariing sabi ni Don Ricardo, kung ipagpapatuloy mo ang relasyon na iyan, kalimutan mo na ang pagiging Villamor. Masakit. Mabigat. Pero malinaw ang banta. Buong gabi hindi nakatulog si Elena. Mahal niya si Marco, ngunit mahal din niya ang pamilya niya. Nasa gitna siya ng dalawang mundong ayaw magsama. Kinabukasan, nagkita sila ni Marco sa paborito nilang maliit na karinderya. Tahimik lang silang kumain. Hanggang sa tuluyang magsalita si Elena. Marco, nanginginig ang boses niya. Gusto kong maging tapat. Alam na ni Marco ang kasunod. Ang sakripisyo. Pinapapili ka nila, mahinahon niyang sabi. Alam ko. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi ko kayang mawala ka, mabilis niyang sagot. Ngumiti si Marco, ngunit mailungkot. Ayokong maging dahilan ng pagkasira mo sa pamilya mo, sabi niya. Kung kailangan kong umatras gagawin ko. Hindi, sigaw ni Elena, nangingilid ang luha. Ngunit hinawakan ni Marco ang kamay niya. Mahal kita, seryoso niyang sabi. At dahil mahal kita, kaya kong bitawan ka.
Parang may bumagsak sa dibdib ni Elena. Sa araw na iyon, naghiwalay sila. Walang sigawan. Walang sumbatan. Puro katahimikan at luha. Ang akala ng pamilya. Nang malaman ng pamilya Villamor na naghiwalay na sina Elena at Marco, nagdiwang sila sa katahimikan. Tama lang, sabi ng ina niya. Makakalimutan din niya yan. Pinakilala agad si Elena sa ibang lalaki, mga may negosyo, may kotse, may pangalan. Ngunit sa bawat ngiti ni Elena, may lungkot. Sa bawat pagtawa, may kulang. Hindi na siya bumalik sa outreach program. Hindi na siya naging siya. Ang lihim na pagsubok. Samantala, si Marco ay nagdesisyong umalis sa lungsod. Hindi para tumakas, kundi para harapin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Isang tawag ang natanggap niya mula sa isang lalaking matagal na niyang hindi kinakausap. Panahon na, sabi ng boses sa telepono. Hindi mo na pwedeng itago. Tahimik si Marco. Alam niyang oras na. 1 taon ang lumipas. 1 taon ang dumaan. Nagbago ang maraming bagay. Ang negosyo ng pamilya Villamor ay nagsimulang makaranas ng problema. May mga kontratang hindi natuloy. May mga investor na umatras. At si Elena hindi na masaya. Isang gabi, habang nakatingin siya sa bintana ng mansyon, may bigla siyang naalala. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinagtawanan ng pamilya niya. Ang lalaking pinili ang magsakripisyo. At sa sandaling iyon, hindi niya alam. Malapit na silang magkita muli. At sa pagkakataong iyon, hindi na si Marco ang lalaking kilala nila. Wakas ng part 2. Akala ng lahat tapos na ang kwento ni Marco. Akala nila natalo siya. Akala nila wala siyang halaga. Ngunit ang totoo, nagsisimula pa lang ang lahat. Isang maulang hapon sa Maynila, abala ang pamilya Villamor sa isang emergency meeting. Sa malaking conference room ng kanilang gusali, makikita ang tensyon sa bawat mukha. Hindi ito simpleng problema. Ito ay pagbagsak. Umatras na ang foreign investor, sabi ng isa sa mga executive. Naka-freeze ang pondo, dagdag ng isa pa. Kung walang bagong kapital sa loob ng 3 buwan, huminto siya sa pagsasalita. Alam na ng lahat ang ibig sabihin. Malulugi ang negosyo ng Villamor. Ang pagkabalisa ng pamilya. Si Don Ricardo, na dating matatag at palaging maisagot sa lahat, ay tahimik na nakaupo. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Hindi niya matanggap. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang ang mga tao ang lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong, pabor at perma. Ngayon, siya na ang nangangailangan. Wala na ba talagang paraan, tanong ng kanyang asawa. Meron, sagot ng isang abogado. Pero kailangan natin ng isang partner na may impluwensya at sapat na puhunan. At doon sila natigil. Sino? Si Elena at ang tahimik na pagsisisi. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Elena ay nasa kanyang kwarto, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Matagal na niyang gustong i-message si Marco. Pero hindi niya magawa. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil nahihiya siya. Siya ang pumayag sa paghihiwalay. Siya ang nanahimik. Siya ang bumitaw. At ngayon, habang unti-unting gumuho ang mundo ng kanyang pamilya, isang pangalan lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Marco. Ang lihim na pagbabago. Samantala, sa isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod, may isang lalaking nakaupo sa harap ng salamin, maayos ang damit, matatag ang tindig. Si Marco. Hindi na delivery rider ang suot niya. Hindi na simpleng polo. Isa na siyang lalaking may kumpiyansa, pero hindi mayabang. Sa mesa sa harap niya, naroon ang lumang kahon na matagal niyang itinago. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga dokumento, mga papeles, mga kontrata, at isang pangalan ang malinaw na nakasulat. Isang pangalang kayang magpabago ng lahat. Ang katotohanang matagal itinago. Lumaki si Marco sa ampunan, iyon ang alam ng lahat. Pero ang hindi alam ng kahit sino. Siya ay anak ng isang kilalang negosyante na namatay sa isang aksidenteng kinasangkutan ng katiwalian. Bago mamatay ang ama niya, iniwan nito kay Marco ang lahat, ngunit may kondisyon. Mamuhay ka bilang ordinaryong tao, sabi ng testamento.
Kilalanin mo ang mundo ng walang pangalan at yaman. Kapag handa ka na saka mo ito ang kinin. At iyon ang ginawa ni Marco. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagyabang. Pinili niyang mabuhay sa baba para maintindihan ang totoo. At ngayon tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang hindi inaasahang imbitasyon. Isang umaga, may dumating na opisyal na liham sa opisina ng Villamor Group. Isang imbitasyon para sa isang exclusive business forum, limitado ang mga imbitado, at puro malalaking pangalan ang nandoon. At sa ibaba ng liham, may perma. Isang pangalan na hindi pamilyar sa kanila. Ngunit sa mundo ng negosyo, kilala ito bilang isang silent powerhouse. Ang muling pagkikita. Dumating ang araw ng forum. Nakaayos ang lahat. Mga mamahaling sasakyan. Mga taong bihasa sa pakikipagkamay at ngiti. Kasama si Elena ng kanyang ama, bilang huling pag-asang may makuhang tulong. At doon niya nakita si Marco. Nakatayo sa gitna ng bulwagan. Kausap ang mga pinakamalalaking negosyante. May respeto ang bawat nakikinig. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi siya makagalaw. Hindi maaari, bulong niya. Ngunit mas lalong nabigla ang pamilya niya nang marinig nila ang anunsyo sa entablado. At ngayon, ipakikilala namin ang pangunahing investor at keynote speaker. Huminto sandali ang boses. Si Marco. Ang pagkagulat ng lahat. Parang tumigil ang oras. Ang lalaking pinagtawanan nila. Ang lalaking tinanong kung may ipon. Ang lalaking minamaliit nila sa hapagkainan. Siya ngayon ang sentro ng atensyon. Maayos ang pananalita. Malinaw ang mga plano. Matatag ang boses. At bawat salitang binibigkas niya ay may bigat. Hindi makatingin si Don Ricardo. Hindi makapagsalita ang mga tiyahin. At si Elena umiiyak na. Ang unang hakbang ng katotohanan. Pagkatapos ng forum, nilapitan ng isang executive ang pamilya Villamor. Kung gusto niyong mailigtas ang kumpanya, sabi nito. Kailangan niyong makausap si Marco. Parang may lumunok na bato si Don Ricardo. Ang lalaking minsang hinusgahan niya. Ngayon ang tanging pag-asa niya. Wakas ng part 3. Ngayon alam na nila. Hindi pala mahirap si Marco. Hindi pala siya walang-wala. Ngunit ang pinakamabigat na tanong ay hindi tungkol sa pera. Kundi ito. Handa ba silang humingi ng tawad? Sa lalaking minsan nilang tinapakan? Makalipas ang ilang araw mula sa forum, nagdesisyon ang pamilya Villamor na harapin ang sitwasyon. Tahimik silang naglakad sa lobby ng hotel kung saan naka-check-in si Marco, na ngayon ay hindi na ordinaryong lalaki, isa na siyang respetadong negosyante, may kapital, at may network na kayang baguhin ang kanilang negosyo. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat. Halos hindi makapaniwala si Don Ricardo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, bulong niya sa asawa. Pero kailangan natin. Si Elena, hawak-hawak ang kamay ng ama, alam niyang may kaakibat itong emosyon. Galit, hiya, takot, at pag-asa, lahat ay sabay na dumadaloy sa kanyang dibdib. Ang pagharap kay Marco. Pagpasok nila sa conference room, napansin agad ni Marco ang mga pamilyar na mukha. Hindi siya nagulat sa dami ng emosyon sa kanila, bagkus, may kaunting lungkot at kabigatan sa kanyang puso. Alam niyang maraming taon ang lumipas at maraming sugat ang naiwan. Marco, mahina ang boses ni Elena, pwede ba tayong mag-usap? Ngumiti siya, tahimik lang at tumango. Mag-usap tayo, sabi niya, parang inaanyayahan silang lahat na pumasok sa isang bagong yugto. Ang pagpapaliwanag ng pamilya. Matapos nilang maupo, nagsimula ang ama ni Elena. Marco, alam naming mali kami noon, malalim ang buntong hininga niya. Hindi namin naisip ang damdamin ng anak namin. Pinagtawanan ka namin at iyon ay mali. Tahimik na nakikinig si Marco. Hindi siya nagtataas ng boses. Hindi rin siya galit. Para bang inaasahan niya ito. Marahil masakit sa'yo ang aming ginawa, dagdag ng ina ni Elena. Nais naming humingi ng tawad. Si Elena, halos umiiyak, humarap kay Marco. Pasensya ka na. Hindi ko nasabi noon pero mahal na mahal kita. At alam kong nasaktan ka. Ang pag-unawa ni Marco. Tumayo si Marco. Tahimik na naglakad papunta sa bintana.
Huminga siya ng malalim at mumiti. Alam ko kung bakit ninyo kami hinusgahan, mahina niyang sabi. Ang tanging ginawa ko ay sundin ang puso ko. At ngayon, naunawaan ko rin may aral sa lahat ng nangyari. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit may bigat. Hindi lang siya isang dating mahirap. Hindi lang siya ang lalaking pinagpatawan nila ng biro. Siya rin ay isang tao na may dignidad at tapang. Ang lihim na ibubunyag. May isang bagay akong gusto ninyong malaman, dagdag niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo ako naiintindihan noon. Hindi po ako simpleng delivery rider, anak po ako ng isang negosyante na namatay noong bata pa ako. Iniwan niya sa akin ang lahat, ngunit may kondisyon, mamuhay ako bilang ordinaryong tao, hanggang handa na akong kilalanin ang sarili ko. Tahimik ang lahat. Parang biglang huminto ang mundo. Ang pamilya Villamor, na minsang pinagtawanan siya, ngayon ay nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwala. Ang reaksyon ng pamilya. Anak ng napapailing si Don Ricardo. Paano, bakit hindi mo sinabi noon, tanong ng tiyahin. Hindi ba't maaari mo kaming tulungan noon, dagdag ng ina. Ngumiti si Marco. Ginawa ko iyon para matutunan kong pahalagahan ang sarili ko at ang iba. At para malaman ko rin kung sino ang totoo sa akin, lalo na si Elena. Si Elena ay umiiyak. Nakita ko sa iyo ang kabutihan, Marco, kahit walang pera. Kahit walang pangalan, mahal na mahal kita noon at mahal pa rin kita ngayon. Ang pagpapatawad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng pamilya Villamor ang kabigatan ng kanilang mga pagkakamali. Humiga ang ama ni Elena sa mesa, huminga ng malalim at humarap kay Marco. Marco, patawarin mo kami, sabi niya. Hindi namin alam, hindi namin naisip. Salamat sa pagtuturo mo sa amin ng kahalagahan ng tao, hindi lamang ng yaman. Tahimik na humiti si Marco. Patawad din po kung naging mahirap sa inyo ang lahat, pero natutunan natin ang isa't isa. Ang pagbabago ng relasyon. Hindi naglaon, nagsimulang makabuo ng tulay ang kanilang relasyon. Ang pamilya Villamor, dati ay puno ng pride at hiya sa pera, natutong pahalagahan ang tao bago ang yaman. Si Marco, dati ay tahimik at mahiyain, natutong ipakita ang kanyang sarili at ang pagmamahal niya para sa Elena at sa pamilya. Ang bagong panimula. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti nilang inayos ang negosyo ng Villamor Group. Si Marco, sa tulong ng kanyang sariling yaman at karanasan, ay naging partner ng kumpanya. At si Elena masaya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tamang tao ang kanyang katabi, ang lalaking minahal niya ng totoo. Ang aral ng lahat. Dito natutunan ng pamilya Villamor ang isang simpleng katotohanan. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa yaman o sa pangalan. Ang totoong halaga ay nasa pagkatao, kabutihan at pagmamahal. Si Marco, dati ay pinagtawanan at minaliit, ngayon ay pinapahalagahan at minamahal. At si Elena, hindi na kailangan pang pumili sa pagitan ng puso at pamilya, pareho niyang nakamit ang kapayapaan at pagmamahal. Wakas ng part 4. Ngayon, halos tapos na ang lahat. Ang lalaking minsang hinusgahan. Ang pamilya na minsang puno ng pride. At ang dalagang minahal ng totoo. Lahat ay natutong mahalin at pahalagahan ang isa't isa sa isang bagong yugto ng buhay. Makalipas ang ilang buwan mula nang muling magkita at magsama sina Elena at Marco, unti-unti nang bumalik ang sigla sa Villamor Group. Ngunit isang araw, may dumating na bagong balita na ikagulat ng buong pamilya. Isang malaking kontrata mula sa abroad, isang proyekto na magpapalakas sa kumpanya ng Villamor ng husto. Ngunit may kondisyon, kailangan ang lead partner na may karanasan, kredibilidad at tiwala ng mga tao. Ang pangalan ng lead partner ay si Marco. Ang pagdating ni Marco sa bahay Villamor. Isang hapon, dumating si Marco sa malaking bahay ng Villamor. Hindi na siya simpleng delivery rider. Nakasuot siya ng maayos na business attire, may hawak na portfolio ng proyekto, at may confident na tindig. Agad na nagulat ang pamilya, lalo na si Don Ricardo. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Marco. Dadalhin ko po ang kontrata sa Villamor Group, sagot niya, kalmado ngunit may bigat ang bawat salita. Si Elena, hawak ang kamay niya, hindi mapigilang umiti at umiiyak. Alam niyang nagtagumpay ang lalaking minahal niya, hindi lang sa puso niya, kundi sa mundo. Ang reaksyon ng pamilya.
Tahimik na nanood ang pamilya Villamor habang inilatag ni Marco ang plano sa harap ng lahat. Ipinakita niya ang lahat ng detalye, ang kontrata, ang mga investors, ang timeline ng proyekto, at ang mga estratehiya. Hindi makapaniwala ang mga mata ng pamilya niya. Ang delivery rider ang nagtatrabaho sa kalsada, bulong ng isa sa mga pinsan. Ngayon siya ang magliligtas sa kumpanya, dagdag ng isa pang tiya. Tahimik lang si Marco, ngunit sa bawat ngiti at kumpiyansa niya, ramdam nila ang katotohanan, hindi nasusukat ang tao sa yaman noon. Ang sandali ng pag-iyak. Pagkatapos ng mahabang pagpapaliwanag, tumayo si Marco at humarap sa pamilya. Alam ko na tinapakan ninyo ako noon, mahina niyang sabi. Ngunit hindi ko kayo hinatulan. Pinili kong patunayan sa sarili ko ang tama, at ipakita sa inyo na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera o pangalan. Tahimik ang lahat. Hanggang sa hindi napigilan ni Don Ricardo ang kanyang luha. Marco, patawad, malakas ngunit may pag-aalala. Hindi namin naisip. Salamat sa pagtuturo sa amin ng kahalagahan ng tao at hindi ng yaman. At si Elena hindi na nakatiis. Pumigil siya sa pag-iyak sa loob ng maraming taon. Ngayon, naghalo ang saya at lungkot, ang kanyang minahal ay bumalik, matagumpay at tapat. Ang pagpapatawad at pagyakap. Dahan-dahan, nagyakapan ang lahat, ang pamilya Villamor at si Marco. Parang naibalik ang lahat ng nasirang tiwala at pagmamahal. Salamat sa iyo, Marco, mahina ni Elena. Sa lahat ng pinatawad mo sa amin at sa pagmamahal mo sa akin. Ngumiti si Marco. Mahal ko po si Elena at mahal ko rin po ang pamilya niya. Ngayon lang, handa na akong ipakita iyon sa lahat. Ang pagbabago ng buhay. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Ang Villamor Group ay muling nakabangon, mas malakas kaysa dati. Ang pamilya Villamor ay natutong pahalagahan ang tao bago ang pera. Si Marco, na minsang tinawanan at minaliit, ay naging inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Si Elena, hindi na kailangan pang pumili sa pagitan ng pamilya at puso, dahil pareho niyang nahanap ang kapayapaan at pagmamahal. Sa bawat proyekto at desisyon, nandyan si Marco, matatag, mahinahon at puno ng respeto. At sa bawat sandali, si Elena ay kasama niya, hindi bilang anak ng mayaman, kundi bilang kapareha ng lalaking minahal ng tunay. Ang huling aral. Ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa yaman at kahirapan. Ito ay tungkol sa pagmamahal na tapat kahit sa kabila ng panghusga. Pagpapatawad kahit sa mga taong nagkamali. Pag-unawa na ang halaga ng tao ay nasa pagkatao, hindi sa material na bagay. Ang lalaking minsang tinapakan at pinagtawanan ngayon ay nagpaiyak sa lahat, sa tamang paraan. Hindi sa galit, kundi sa pagmamahal, sa tagumpay, at sa aral na walang pwedeng palitan ang tunay na pagkatao. Epilogue. Isang taon matapos ang lahat, nagdiwang ang pamilya Villamor at Marco sa isang simpleng salu-salo. Hindi na mahalaga kung sino ang mayaman. Hindi na mahalaga kung sino ang mahirap. Ang mahalaga ay ang puso, integridad at pagmamahal. Si Marco at Elena, masaya, mas matatag, mas matibay ang relasyon kaysa dati. At ang pamilya Villamor, natutong humingi ng tawad, magpatawad at higit sa lahat, pahalagahan ang tao bago ang yaman. Sa huli, isang simpleng lalaki ang nagpakita sa lahat ng tunay na halaga ng tao at nagpaiyak sa isang pamilyang minsang nagkamali sa paghusga.